in Kyoto. And pupuntahan namin yun. Nakita lang namin na may pink flowers. Hoping na cherry blossom yun. Pero baka hindi kasi January pa lang. Hello! And our breakfast, Family Mart, onigiri. Currently, ano oras na ba? Ano oras na? 10 a.m. Ngayon pa lang kami lalabas. Kasi, ganun talaga kami mag-travel. We take our time sa morning. Ay, ang ganda! dating ilog. Walang tubig. Dating ilog yan. Oh, ano, global warming? Di ba tinanggal na nila kasi Oh. So, may mga flowers, oh. So cute. So, yung hotel namin, malapit lang dito. Parang 2-minute walk. Nasa isa sa mga street dun sa kaliwa. Yan. Ay, dami. Alam, may entrance ba to? Parang walang entrance, no? I mean, entrance fee. Entrance ba to? Ay, parking nga eh. Kita nyo yan? Ang ganda. Parang ginagawa siya, pero ang ganda niya. So, ayan yung color pink and white na tree. So, anong blossom kaya to? Ay, oo nga. Okay. Tapos ang laki pa niya, meron pa doon. Actually, hindi namin alam kung ano to. Nakita lang namin. Oo. Ano siya? Plum. Okay, it's a plum blossom. Picture. Let's take picture lang. Para makapunta sa Kurama Mountain, ang train line na sasakyan is yung Aizen Line. And sobrang nagandahan talaga kami sa scenery ng railway line na to. And the scenery that I'm talking about is the Momiji Tunnel or the Maple Tree Tunnel. Winter season tong time na to, pero kahit bare trees ang nakita namin, sobrang ganda niya talaga. So what if or what more pa kaya kung autumn season to? Hindi ko na videohan yung mismong tunnel or yung nakita or nasaksihan namin nung time na yun. Kasi hindi naman namin alam na sikat pala yung railway na to. Kaya ayun, hindi namin na-expect or na-prepare or na-ready yung mga cellphone, mga cameras namin to take videos of it or even pictures. So, ang onti lang ng clips ko and hindi pa ito yung tunnel or hindi pa ito yung scenery na sinasabi ko. Dahil sobrang ganda niya, with bare trees, napasearch ako kung ano itsura nito pag autumn season. And ito yun. So ngayon, nasa paanan na kami ng Kurama Dera. Dito, sasakay kami ng tram papunta dito. And then explore namin yung ibang part. So nasa Kumara? So nasa Kurama Dera area na kami. Kumara Dera. Nasa Kurama Dera area na kami. Tapos may way para umakyat, whether magta-tram or kagaya nila na mag-hike. Pero since ayoko mag-hike, tsaka hindi kaya ng katawan namin mag-hike ngayon sa sobrang lamig, magta-tram tayo. By the way, may entrance fee yung temple na 500 yen per person. And then, ayan yung pagkatapos ng entrance and payment, yan yung makikita mo. Ang ganda. Instagrammable siya.
And currently, bumibili ng inumin ang asawa ko. Ano yung binili mo? Tea. And it costs 140. yen. So, yun. Ito yung mga choices dito. So, pag red, hot siya. Or at least warm. Pag naka-blue, cold. Mukha siyang mamamela. Ito natin yung camellia eh. Alam mo kasi camellia is winter siya. Winter flower. Shucks, ang ganda ng daan. Shinsando. Ayun, meron pang daan dun. Okay, saan tayo pupunta? Sa Uy, hindi ko nakita. Honden. Honden. Dito pa lang tayo ngayon. So, sa tingin mo, kaya ba natin? Kaya. So, ito yung daan. Hindi naman siya slightly elevated lang. Ay, inclined. Hindi masyado halata. Pero yung katawan mo, nariramdaman yan. Ay, mataas to. Makita ba natin kung ano na tayo above sea level? Di ba meron sa phone? Ano nga ba ito? Compass? So, 380 meters. 380 meters. Mataas ba yun? Above sea level. Siguro. Ay, ayan na. Lapit lang pala. Kurama na mga. Ah, in ano, Japanese. Kurama. Ito yung Yama. Ay, oo. Kasi Arashiyama, Yama talaga eh. Ito Kurama eh. Kurama Yama. I don't know, they get the two way of the belief that we are after the 50, 60 Ganda nito. Ito. Ang ganda mong picture dito. Natatamad na ako mag-set up. Ayan, so may fork. So yung fork, kanan, Kibune, kaliwa, Yurik Shrine. Ay, Yuki Shrine pala. So saan tayo? Kibune. Tama ba? Dito tayo sa kanan. Sa Honden. Malapit yung Kibune. Lamig, wow, sarap.
Okay, so hinihingal ako. Konti pa lang yun konti lang yung elevation na inakyat namin, pero hinihingal na ako. Kahit nag-tram na kami, pero ang ganda. Look at the view. Kita ba? So may akitin pa kami. Yan, kung nakikita nyo, akitin ba namin yan? Pero okay lang. Ito yung asawa. Ayan, yan siya. Dalibot. Ang sarap, ang lamig. May Ano? Yun, nakapag-vlog na. Yan, kita ko na. So, nasan tayo? Nasa number 24. Number 24 sa Malota. Oo, 24. Dun sa map, nasa stage. Ayan pa yung temporary. Ay, wala kami sa 24. Isang akit. Ito yung Tatsuminos Benzai Tensha. Bensai Tensha. Ah, Ayan, so, ito yun, yung isa. Ito yan, yung number yan yung 20. Temporindo Senshintei. Temporindo Senshintei. Senshintei. Okay, so si number 24 pala is free rest area. Ayan. So, I think pwedeng kumain dito. So iuwi mo siya. Let's go inside. Pwedeng kumain. Ang tiger. Tatami. Umorder lang ako ng strawberry bun. Tatami style. Pwede pa rin. Kasama. Saan tayo pupunta? Dito sa Huawei. 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 Yan. Naano ka tuloy. Correction daw. Like ice, but still snow. Even though winter season, nung nagpunta kami sa Kyoto, hindi na kami nag-expect na makakita ng snow dahil sa sobrang rare ang snowfall sa Kyoto area. It may be just a pack of ice, but sabi nga ng foreigner na nakausap namin, it is still snow. And because of that, I am reminded that even if we forget the things that we desire, God will never forget it. And I'm really thrilled to experience all of His surprises in this trip. More pa, Lord, please. So, after exploring the Kurama area, nagpunta naman kami sa Kibune. Kibune is just one station away from Kurama Station. We plan to explore the Kibune area, pero since past 2 p.m. na nung dumating kami doon, and hindi pa kami nagla-lunch, pinrioritize na lang namin na maghanap ng restaurant to have our lunch. So, nasa Kibune na kami. Pupunta kami Kibune Shrine. Pero bago yun, mag-late lunch kami sa dyan. Sa building na yan. Kung open siya. Sana open. Kasi parang, nakalimutan ko yung term. Kawadoko. Type of restaurant siya. So, we hope na open. Kung hindi, di nga. Sobrang onti lang ng restaurant dun sa area.
And actually, itong restaurant na nakakainan namin, parang ito nga lang ata yung open nung time na yun. Hindi na sana namin kakainan tong restaurant na to kasi sa labas nakalagay yung menu nila and even their price. And talagang pricey ang mga menu nila. Pero dahil gutom na kami at ang sabi ng asawa ko, nagpunta tayo sa Japan para gumastos. Kaya go! So, nasa isang restaurant ako. Replay ba? Nasa isang restaurant ako. Dito. Beauty sa libre. And we're so grateful na tinry namin tong restaurant na to because masasabi talaga namin na this is one of the best restaurants that we had in Japan. 鍋のディップソースね。ディップソース。これね、スープ。スープね。5 minutes. 5 Ang name nga pala ng restaurant na to is Beniya and it is located sa Kibune. It's a kaiseki restaurant sa tabi ng ilog or what you call Kawadoko River Dining. Sobrang saya ng kaiseki experience namin. So, medyo nagtagal kami sa restaurant na to. After dining in, we decided na hindi na talaga namin i-explore ang Kibune area. We don't know if kasama talaga ito sa service nila, pero they offered us a free service papuntang Kibune Station. They asked us to wait for a few minutes para antayin yung free shuttle service nila papuntang Kibune. And ang nakakatuwa dito is nagkaroon kami ng mini conversation with their staff. At kahit may language barrier, we really enjoyed their company. And we hope natuwa rin sila sa presence namin dun sa restaurant nila. 市原です。